Katulad ng ibang kampanyang militar, ang mga nakipaglaban sa digmaan sa Afghanistan ay nagtataglay at ibinahagi ang personal at kakaibang karanasan at mga alaala nila. Marami sa kanila ay hindi malilimutan ang mga bangungot na kanilang naranasan sa naganap na gyera. Pero sa ating kwento ngayon, ay ating ibahagi ang kakaibang kwento ng labanan sa tropa ng mga Special Forces. Ang engkwentro na ito ay hindi laban sa mga Taliban, na karaniwang nangyayari noon sa pagitan ng mga Amerikano at mga Taliban sa Afghanistan. Ito ay nakakakilabot at kakaibang labanan ng mga Special Forces at ang dambuhalang halimaw, o tinatawag na The Giant of Kandahar. Kaya kung bago ka pa lang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimotang i-like at pindutin ang notification bell, para lagi lang updated sa mga kwentong kagaya nito. Ang nakakatakot na engkwentro na ito, ay nangyari noong 2002, ng tropa ng mga US Special Forces, laban sa higanteng halimaw na tinatawag na The Giant of Kandahar, isang biblical cryptid na nilalang na natisod ng mga US Special Forces, habang ang higanti ay gumagawa ng mga higanteng bagay tulad ng pagluluto ng higanteng pagkain at pag-iisip sa kanyang gagawin. Ayon sa mga online account, na ang The Giant of Kandahar, na sinasabing responsable sa pagkawala ng isang buong patrol ng mga sundalo, na may taas na 13 talampakan. Nakakagulat at nakakatakot ang tila naglalagablab na pulang buhok nito, may 6 na daliri sa bawat kamay, at 2 hanay ng ngipin na parang nangangalit, at nagpapakita ng ngiti na hindi may kakailan na nakakagimbal. Sa kanilang paghaharap, napatay di umano ng higanti ang isang miyembro ng US Special Forces, gamit ang isang sibat, at gusto pa niyang ubusin ang natitirang grupo ng mga sundalo. Sa loob ng 30 segundo, tuloy-tuloy na putok ang ginawa ng mga sundalo sa dambuhalang halimaw, ayon sa isang account sa allhatchinteresting.com. Sa takbo ng kwento, pagkatapos ng engkwentro, ay isinakay ng mga sundalo ang bangkay ng higanti sa isang helicopter. At hindi na ito muling nakita kung saan dinala. Ang mga conspiracy theorists na nagpo-promote ng kwento ay nag-udyok sa fact-checking outlets, na mag-imbestiga noong 2016. Sinabi ng nalilitong mga opisyal ng Pentagon na wala silang record ng ganoong insidente. Gayunpaman, ang supernatural na kwentong ito ay napansin ng mainstream media, nang itampok ito sa isang palabas sa radyo. Maraming mga account ng mga sundalo, na nagulat na nakakita sila ng napakalaking humanoids, na mas mataas pa sa normal na tao sa Afghanistan. Ang mga kwentong ito ay usap-usapan, kahit na mahirap itong mapaniwalaan. Kakaunti lang ang lalapit at nagsasabing nakakita sila ng isang napakalaking tao, na tumatakbo sa mga bundok ng Afghanistan. Ngunit, marahil mayroon nga talaga silang nakitang isang napakalaking nilalang sa labas. Sa kanyang post, ibinahagi ng author na si Nick Orton ang ilang iba pang naglalakihang mga kwento, na di umano'y nakolekta niya mula sa mga miyembro ng militar. Kabilang sa mga ito ang The Giant of Kunar, bilang isang infantry team leader na iniulat na nakita nila sa panahon ng madeploy sila sa pagitan ng taong 2008 at taong 2009, sa isang nakakakilabot na gabi. Habang tinatanaw nila ang isang nayon, sinilip ng isang sundalo ang kanyang bagong nakamount na thermoscope. Habang tinatahak niya ang lambak, nakaramdam siya ng isang singaw ng init na sumalubong sa kanya, na inaakala niya na isang grupo o pulutong ng mga mandirigmang Taliban na magkakasama sa paligid ng isang ilaw sa taas ng bundok, kaya agad siyang naghanda at nakiramdam. Maya-maya pa, ang init na iyon ay nakatayo bilang isang nilalang, ayon sa kwento ng sundalo. Ang mga puno sa lugar na iyon ay may taas hanggang sa mga 10 hanggang 12 pie. At ang naaninag niyang ito ay hindi bababa sa kasing taas ng mga puno, kung hindi mas matangkad pa kaysa sa mga punong nakapaligid dito. Ayon sa sundalo, ang paghakbang ng higante ay mabagal at kalmado lang, ngunit ito ay gumagalaw ng may hindi kapani-paniwalang bilis, naglakad ito ng paralel sa posisyon ng mga sundalo bago nawala sa kalapit na lugar. Ayon sa sundalo, ang mga kwento ng kanilang engkwentro ay hindi ibinahagi sa karamihan, ngunit ang mga alaala ng kanyang nakita ay bumalik, pagkatapos siyang makinig din sa mga kwento ng mga na-deploy na mga sundalo sa mga baybayin.
Sa palagay niya, iyon nga ang kanyang nakita, isang miyembro ng isang sinaunang lahi ng mga higante na nagmula sa mga fallen angels, o maaaring ito ay isang bagay na katulad ng Bigfoot. Pero hindi siya sigurado. Kasama rin ng author na si Nick Orton, ang kwento ng isang hindi kilalang Air Force drone operator, na nagtatrabaho sa hilagang bahagi ng Afghanistan, sa panahon ng digmaan. Naaalala pa niya noon, na nag-scan siya sa paligid, at naghahanap ng mga bagay-bagay. Ngunit, isang araw, nakita ng drone operator ang tatlong higanti, bawat isa ay nakatayo na humigit kumulang 12 talampakan ang taas. Ayon sa drone operator, may ruler tool siya na nagsasabi sa kanya kung gaano kalawak ang iyong crosshair, at ang sukat ng tao ay kasing taas ng crosshair. Lahat ng ito ay nasa kalagitnaan ng signal o infrared sa gabi, kaya nagpakita sila bilang mga itim na humanoid heat signature. Sa loob ng 10 minuto ay inobserbahan sila ng drone operator. Sa panahong iyon ay iniulat niya na ang mga higanti ay nag-aalaga at gumawa ng kanilang apoy, at nagsagawa ng iba pang mga naglalakihang gawain o bagay. Ayon pa rin sa drone operator, ang tanging nakamamanghang bagay ay ang kanilang laki at sukat. Ang mga kambing ay parang nagmistulang mga pusa na lamang sa laki, na nasa tabi nila. Naalala ng isa pang airman ang paggawa ng pre-op soak, sa hilagang silangan ng Coronadal Valley, kung saan siya nag-scan ng mga video at nagsuri ng mga real-time na video feed. Ayon sa kanyang detalyadong account, pinanood ng airman ang mga higanti, sa paligid ng apoy upang makita kung maaari niyang malaman ang anumang mga sandata nila. Ayon sa operator, pagkatapos ng mga 20 minuto, naisip nila ang dalawang higanti na magkasama sa ilalim ng kumot ay biglang tumayo. Ayon sa drone operator, tumayo siya at naglakad papunta sa isang kubo, pero kailangan niyang yumuko para makapasok. Sa isang banda, naalaala din ng isang opisyal ng hukbo ng Australia, na naka-duty noon sa lalawigan ng Eurozone ng bansa, na nakita niya ang isang higanting nilalang na naglalakad sa isang kalapit na compound. Matangkad di umano ito at nakasuot ng hindi pangkaraniwang damit, sa pamamagitan ng pag-aanalisa niya sa compound, tinansya ng opisyal na nasa 1,800 metro ang layo ng higanti sa kanya. Ayon sa drone operator, hindi ito nagmamadali, kaya sinundan niya ito ng mga 5 minuto, bago ito lumabas at hanggang sa nawala na sa kanyang paningin, at idinagdag pa, na sa tansya niya, na ang higanti, ay may taas na 12 talampakan, o 14 na talampakan. Ayon pa sa kwento niya, naglalakad lang daw ng normal ang higanti, at hindi naman ito nagmamadali, ngunit alam niya kung ano ang nangyayari sa paligid nito. Nanatili ang tingin niya sa paligid, lalo na at malapit na ito sa mga compound. Wala siyang alam na may ibang tao na nakakita pa ng katulad nito. Hindi kailanman niya sinabi sa sinuman ang tungkol dito, ngunit ito ay nanatiling sekreto sa lahat ng mga taong nandoon. Minsan, sabi nga nila, may higit pa sa higanti ang nakikita nila. Maliban na lang kung ano ang nakakatugon sa matulis na mata ng isang higanti. Ikaw, ano ang masasabi mo sa ating kwento ngayon? Mag-comment ka lang at ating babasahin, at muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.